Again, magandang hapon po sa bawat isa. Happy Lord's Day po. And ngayon po, lagi naman natin ginagawa bilang courtesy, yung sermon po ngayong hapon, yan yung sermon na maririnig niyo po ngayon, galing sa sermon ni Reverend Mark Chen. And siya po ay pastor ng First Evangelical Reformed Church sa Singapore. And salamat po sa Diyos for allowing us to proclaim this sermon ngayong hapon. So, ngayon, to start, meron po akong proposal sa bawat isa. Bakit hindi natin i-invite lang dito sa church yung mga may PhD, yung mga doktor, o mga engineer, or lawyer, o kahit sinong matatalinong professional? Bakit hindi na lang sila yung imbitahan natin dito sa church? Kasi after all, sila naman po yung may kakayahan na umintindi ng ebanghelyo. Or bakit hindi rin natin i-invite yung mga, or i-invite lang yung mga mayayaman? Yes, yung mga yayamanin, ba't hindi na lang sila yung imbitahan natin sa church? Kasi pwede sila maka-attract pa ng mas marami pang mayayaman. And kung ganun, magkakaroon ng growth sa church. Di ba? Kasi okay din kung invite din natin yung mga sikat na tao, mga celebrity. Di ba okay kung invite lang natin yung mga politician or baka pwede rin invite lang natin yung mga influencer? Ba't hindi natin sila imbitahan? Di ba po parang one month ago, nakasama ng mga mamshi si Manny Villar sa Manila Pen. Tanda po ninyo. So recorded po ito, marirecord ito. So siguro baka okay din kung imbitahan natin sa church. Alam ko naging joke ko rin to sa kanila. O invite natin yung family niya. Total, nakita naman na, natanong po ninyo, ba't hindi natin imbitahin? Kasi kung ganoon, magkakaroon ng credibility yung gospel. O mas gugustuhin ng mga tao na mas maging Kristyano kasi nandito yung mga sikat na tao. Kasi kung may tao man na dapat manampalataya sa ebanghelyo, baka sila yung mga fit na mga tao. Tingin niyo po, okay po ba yung mga ganong proposal ko po for the church? Ngayon po, bago pa po ako i-discipline ng consistory, because of this false teaching, mga maling katuroan po ito, na hindi po tayo dapat naniniwala sa mga ganitong strategy. Kung naniniwala po ba kayo? So, tinitingnan ko nga po kung may mga umuoo sa mga tanong ko kanina. Kasi kung, lalo po sa mga contemporary churches, may mga tao pong naniniwala sa ganitong strategy. I think you agree na inyo pong naobserbahan po ngayon. And iniisip lang iba na hindi, mga mayayaman lang yung para makakaintindi ng gospel, yung mga matatalino lang yung makakaintindi ng gospel. And ito rin yung problem na hinarap ni Apostle Paul sa Corinth. Na siya pong pag-aaralan po natin ngayong hapon. Na may ilan sa church na mataas yung pagtingin sa mga intellectual, mataas yung pagtingin sa mga mayayaman. And yung akala nila na sure na maintindihan and papaniwalaan ng mga taong to yung ebanghelyo. Kaya ngayon po, dadako tayo ngayon sa part ng Heidelberg Catechism na yung tanong is, where does that faith come from? Yung po yung pag-uusapan natin. And bilang mga sinners, hindi enough yung good works para maligtas tayo. Tama po ba? At instead, kinakailangan nating maniwala sa anak ng Diyos, siya mismo na siya yung pumarito para mamuhay in a perfectly obedient life and mamatay sa isang perfect death para sa mga hinirang ng Diyos. So tanging pong sa ganong paraan lang, na doon lang tayo madedeclare na innocent, na doon lang tayo maliligtas. Pero ang tanong is, saan nga ba nanggagaling yung pananampalatayang to? Saan siya nanggagaling? And sinasagot dito sa Heidelberg Catechism, according sa Scripture, na mula to sa Holy Spirit. Na siya yung gumagawa ng pananampalataya sa mga puso natin, na sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, and siya rin yung nagpapatibay ng pananampalataya natin sa pamamagitan ng mga sacraments. Na yun po yung pag-uusapan po natin. So sa message po ngayong araw, mas may emphasize ko po yung una, and then, pero itatouch ko din po yung pangalawa. And more so kapag nag-dive deep pa tayo about sacraments sa mga susunod na linggo. And sa passage po na i-expound ngayon, so meron tayong tatlong truth na matututunan natin tungkol sa source
of faith. So ito po yung mga sermon points natin na makikita nyo rin sa bottom portion ng Vesper Bulletin. So firstly, our faith is founded on the simple preaching of the gospel. Secondly, only spiritual people can understand the gospel. And thirdly, it is the Holy Spirit that enables us to understand the gospel. So yun po yung pag-aaralan po natin ngayong hapon. And before we expound in detail, so let us pray. Our gracious God, so as we now open your word, we confess that the truths of the gospel are not understood by human wisdom, but only by the Spirit that whom you have given to us. So teach us, O Lord, not to trust in eloquence or the power of man, but we ask that the Holy Spirit would open our eyes and our hearts. Unveil to us the glory of Christ in Him crucified. Cause us to tremble at your truth and yet rest in your grace. So give us the mind of Christ that we may discern spiritual things rightly, to love your wisdom deeply, and to live for your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Yung una po nating pag-uusapan po ngayong hapon, our faith is founded on the simple preaching of the gospel. Nung dumating si Paul sa Corinth, pinangaral niya yung salita ng Diyos plainly. Na kahit po na nandun si Paul sa gitna ng weakness niya. And buo yung paniniwala ni Paul sa sufficiency of the gospel para magligtas. No, kaya yun po yung pinangaral ni Paul, very straightforward. Napakalinaw para sa mga taong nasa Corinth. And dito po sa verse 1, nung dumating si Paul sa kanila, so hindi siya dumating with very bombastic words or human wisdom. Kasi hindi salesman si Paul, hindi rin siya isang philosopher, kundi dumating siya bilang isang witness. So dumating siya para mag-testify tungkol sa Diyos. And alam niyo po yung characteristic po kasi ng isang good witness is kapag nagsasalita siya ng plain. Meaning, malinaw yung sinasabi niya and tapat din siya sa mga sinasabi niya. Yun po ang characteristic ng isang good witness na hindi niya kailangan i-embellish or pinapaganda pa yung sinasabi niya and hindi niya rin naman pinapababaw or wina-water down yung ebanghelyo na kanyang tinetestify. Pero pinapangaral niya to ng simple and buo about sin, about our Savior, and about salvation. Yan po yung makikita natin na pinreach ni Paul sa mga taga-Corinth. Ngayon naman sa verse 2, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Well, hindi mangmang si Paul, no? Yun po yun naman yung pinaparating sa atin. Alam naman natin yung background niya na nag-aral siya kasama ng mga greatest Jewish thinkers of his time. Roman citizen si Paul, and of course, he received a classical education. Pero dahil labis yung kahalagahan ng ebanghelyo, na pinili ni Apostle Paul na huwag ituro yung anumang bagay, kundi yun lang, Jesus Christ and Him crucified. And sinasabi sa verse 4 na hindi siya nagtangkang manlinlang o hindi siya nagtangka na gumamit man lang ng mga madayang pananalita. But he simply came preaching the good news that Jesus saves. And hinarap to ni Paul kasama ng maraming challenges in his ministry. Kasi kung babalik tayo sa verse 3, kaya po sa 4, so binabanggit na naroon si Paul that he was weak and trembling. So pwedeng meron po siyang karamdaman that time o sadyang matindi yung persecution na na-experience niya. Pero nevertheless, meron po siyang nararamdamang takot. Pero ano yung naging result? So kahit na simple or earnest or taos-puso yung pangangaral ni Paul, na maraming niligtas ang Diyos. And sinasabi sa verse 4 na dito, dinemonstrate yung kapangyarihan ng Holy Spirit. So ngayon, alalahanin natin with those na words na makita natin dito sa 1 Corinthians 2. Alalahanin natin yung account sa Book of Acts. So punta naman tayo sa Acts chapter 18. Acts 18, na noong dumating si Paul sa Corinth, na nangaral siya sa mga synagogue. Pero, kinik out si Paul. So, kaya lumipat siya sa bahay sa tabi,
Literally po ito para mangaral. And makita po natin yan sa Acts 18 verse 7. And he left there and went to the house of a man named Titius Justus, a worshipper of God. His house was next door to the synagogue. And doon, maraming sumampalataya. So kasama si Crispus. Well, may kita niyo po dun sa account. Yung pinuno ng synagogue na nagpalayas kay Paul. And binaptize siya ni Paul. Well, hindi natuwa yung mga Jew na kaya nagsama-sama sila para atakihin si Paul, maging yung mga Greek nainis. Kaya nag-riot sila, binubog nila si Sosthenes, which is siya po yung pumalit kay Crispus bilang leader ng synagogue. And guess what? Ano po yung nangyari? Naging Kristiyano rin siya. So, sa loob ng 18 months ni Paul sa Corinth, maraming sumampalataya. Bakit? Dahil ba si Pablo magaling magsalita and maraming siya mga kinote na Greek philosophers para hangaan siya ng mga tao? Ganun po ba yung nangyari? Nangaral ba siya how to increase your investment? Or how to deal with work stress? Yun po ba yung mga dinil ni Paul? Yung mga naging topic niya noong nangaral siya? How to cultivate a habit of a successful person? Kagaya po yun ng mga naririnig po ninyo ngayon. Pero hindi. Ang ipinangaral ni Paul ay ang ebanghelyo lamang. Na yung dito na-demonstrate yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. So kaya, sumampalataya yung mga tao. So dahil po dito, sinabi ni Paul sa mga Corinthian and even sa atin, na huwag nating isipin na yung salvation o yung tunay na pagkaunawa sa ebanghelyo nakadepende sa intellect ng tao. No. Kasi dito natin may kita sa verse 5 ng 1 Corinthians 2, so that your faith may not rest in the wisdom of men, but in the power of God. And sa panahon po natin ngayon, usong-uso yung pag-water down ng gospel. Itong message ng gospel pinapababaw. Maraming preaching strategies yung nakasentro sa emotion or entertainment. Yes, pwede magkaroon ng response sa mga tao na to na nakaka-receive ng ganito mga preaching, pero hindi tunay na pananampalataya. And sinasabi ng iba na hindi, effective daw tong paraan para makahikayat ng mga tao na kapag nakuha na daw yung interest nila, na saka daw sila madadala sa Panginoong Hesus. Tama ba yun? Pero sabi nga sa kasabihan, what you draw them with is what you draw them to. What you draw them with is what you draw them to. Marami po mga churches po ngayon yung tinatawag na seeker-sensitive. Na ginagawa nilang palatable yung church para sa mga believers pa? Hindi. Para sa mga unbelievers. Hindi, iwasan natin pag-usapan yung kasalanan. Gawin nating simple, mababaw yung worship service. Gamitin natin mga modern ways para maakit yung mga tao na pupunta sa church na hindi na raw uubra. Yung mga psalter hymnal ay yung mga lumang hymns para kantahin ng church. Pero sabi ko nga po kanina, what you draw them with is what you draw them to. And ano po yung resulta po nito? Mababaw din na pananampalataya. Years ago po, sa China, may mga missionaries na namimigay ng bigas para sa mga uma-attend ng church. Yes, namimigay po sila ng bigas. And hindi ko po sinasuggest na gawin po natin dito sa church. Pero anong nangyari po ang resulta lang naman is, nung naubos na yung mga bigas, nabawasan na rin yung uma-attend. Kaya po, patunay po ito ng sinasabi dito sa verse 6. The wisdom of the world comes to nothing. Walang-wala po ito. At ngayon, kapag naunawaan na, pinaniwalaan ng mga tao yung pangaral ng pure na ebanghelyo, maliligtas sila. Pero sabi nga, hindi lahat ng nakakarinig naliligtas. Kahit yung matatalino. Bakit? Dahil tanging yung mga, makita natin sa text, tanging yung mga spiritual people lamang yung makakaunawa ng ebanghelyo. Ano po bang ibig sabihin po nun? Well, yun po yung pag-uusapan po natin ngayon sa second point. And dito, sa second point, kinumpara ni Paul yung dalawang klase ng tao.
And sabi dito sa verse 14 ng 1 Corinthians 2, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So meaning po nito, yung natural man, ibig sabihin lang po yung biological na tao, so hindi niya kayang unawain yung mga spiritual na bagay. And para sa kanya, foolish itong lahat. And alam niyo po, yung mga spiritual na bagay, dapat unawain sa spiritual na paraan. So, ibig sabihin na, hindi po ibig sabihin ito na intellectually na foolish itong natural man. So, pwede pa nga na napakatalino nitong tao. Pero, yung ebanghelyo, which is, ano po ba ito? Isa po itong spiritual na katotohanan. Ito po ay maintindihan lang spiritually. Kaso, yung lahat ng tao with the natural state of man, all men are spiritually dead. So, kaya di tayo dapat ma-discourage kapag hindi naintindihan ng unbeliever yung ebanghelyo or kahit parang naintindihan nila, pero nire-reject nila. Bakit? Dahil wala silang innate capacity na manampalataya. And yung mga nakakaunawa sa mga spiritual na bagay, dito po, may kita natin na dinidescribe sa verse 13. And we impart this in words, not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. So dito, sinasabi ni Pablo na sa pangaral niya, so hindi niya ginamit yung karunungan ng tao, kundi yung salita ng Diyos. And yung Espiritu Santo, yung siya nagpapaliwanag ng mga spiritual na katotohanan sa mga spiritual na tao. So, in other words, the gospel is believed by those who have the Holy Spirit. And para sa iba naman, foolishness yun para sa kanila. So, pero kagaya nga na sinasabi sa verse 7, it is the wisdom of God. It was a mystery that has been hidden. Kaya, marami yung hindi nananampalataya. And kung maalala po ninyo, nung tanungin ng mga disciple ang Panginoong Jesus, kung bakit siya nagsasalita ng mga talinghaga, kung bakit nagkakwento ang Panginoong Jesus using parables. And sinabi niya dito sa Mark 4:11 to 12. So Mark 4:11 hanggang 12. And he said to them, to you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside, everything is in parables, so that they may indeed see but not perceive, and may indeed hear but not understand, lest they should turn and be forgiven. So sa madaling salita po, ang ebanghelyo ay meant para sa ilan lang na makaunawa. At hindi po ito para sa lahat. Sa mga tunay na nakakaunawa, sabi nga sa parable, it is like a pearl of great price. Naalala niyo po yung mga parables na yon? It is like a hidden treasure. It is like a lost coin. Kaya tayo mga believers, matalino man o hindi, naniniwala sa ebanghelyo at nakikita na ito yung karunungan ng Diyos. Bakit? Dahil nasa atin ang Espiritu Santo. Kaya nakakatugon tayo positively sa mga spiritual truth ng Diyos. Pero para po sa marami, ito pong lahat foolishness. Ito pong mismong words na binabanggit ko ngayon foolishness para sa kanila. Na yung tumawag sa isang taong pinako sa krus para maging tagapagligtas, that's foolishness to the world. And tandaan natin na tayo pong lahat ikino-confront. Maging Hudyo man or Gentile, kino-confront tayong lahat nitong so-called foolish na message na tungkol sa Panginoong Hesukristo, the person who died a death of a criminal on the cross, which is the cross being an instrument of torture, na tanging ang Panginoong Hesus lang ang makapagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Tunog foolish. Tama po ba? Kaya kung gagawa tayo ng bagong religion, hindi tayo magsisimula sa ganitong klase na foolish na concept. By the world standards lang po. And ito po yung dahilan kung bakit sinasabi sa verse 8 na sinabi-sabi sa atin na wala ni isa sa princes of this world yung nakakaunawa kung sino si Kristo. Dahil kung naniniwala sila, so hindi na sana nila pinako ang Panginoong Hesus sa krus.
Kaya po, napaka-ironic na ina-admire ng mga Kristiyano na to sa Corinth, ito mga powerful and mga matatalino na mga taong to, gayong sina Herod, for example, yung mga high priest, and si Pontius Pilate, sila po yung mga nagpapatay sa Panginoong Jesus. And unlike po doon sa proposal ko po kanina sa umpisa, yung power, riches, intellect, yung mga bagay na yun, hindi yun nagpapalapit sa isang tao sa Ebanghelyo. So kahit yung pinakamatalinong tao, hindi niya kayang maunawaan ang Ebanghelyo kung hindi siya espiritual na tao. Meaning, kung wala sa kanya ang Espiritu Santo. So dahil tanging ang Espiritu Santo lamang ang makakapagbigay sa atin ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, nandito na po tayo sa third point. And dito sa verse 11, "For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God." Kaya habang yung natural na tao ay nakakaunawa lang ng mga natural na bagay, sabi nga natin kanina, yung mga taong indwelt ng Espiritu Santo, yung siya nakakaunawa ng mga bagay na espiritual. Kasi halimbawa dito po sa Matthew 11:25, sinabi ng Panginoong Jesus, Matthew 11:25, "At that time, Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden those things from the wise and understanding and revealed them to the little children." So, sino po yung nakakaunawa ng Ebanghelyo? Yung mga espiritual na tao. And nagiging spiritual yung isang tao na hindi sa pamamagitan ng kanilang sariling effort nor intelligence, kundi sa pamamagitan lamang ng binibigay ng Diyos sa atin na kanyang biyaya. So may kita din po natin ito sa Ezekiel 36, verse 27 to 26, na yung Diyos mismo ang nagbibigay ng bagong espiritu. Ezekiel 36, 26 to 27, "And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules." Well, ito rin po yung sinasabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemus sa John 3:5-6. John 3:5-6, "Except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So meaning, the born of flesh, those born of flesh is flesh, but those born of the Spirit are spiritual. And yung dahilan po kung bakit tayo nananampalataya sa Ebanghelyo, dahil binuhay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And yung dahilan kung bakit yung iba, hindi sumasampalataya na kahit ipangaral sa kanila yung Ebanghelyo, dahil hindi pa sila binubuhay ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sa maraming unbelievers, the gospel is foolish. Kasi makita natin dito sa verse 14, "The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned." So, tanging sa tulong ng Espiritu Santo, maunawaan ang Ebanghelyo. Pero dahil nasa bawat believer yung Espiritu Santo na naunawaan yung Ebanghelyo, yung kabuuan ng Ebanghelyo, and nananampalataya tayo, and nauunawaan natin yung mga wonderful na mga bagay na hinanda ng Diyos para sa atin. So sinasabi nga sa verse 9 to 10, "But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. These things of God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God." Alam niyo po, napakaraming wonderful na mga bagay tungkol sa Diyos. Sabi nga, "Not human eye has not seen, nor ear has not heard, and the heart has not conceived." Pero ito po yung mga hinanda ng Diyos na mga bagay na ito para malaman natin
And ito po yung inahayag o inireveal sa atin ng Espiritu Santo para sa atin. And yung pinapakita na sa atin dito na sinesearch ng Espiritu Santo, maging yung mga malalalim na bagay ng Diyos. And sa atin hinayag ng Diyos yung Ebanghelyo na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So, yung Espiritu Santo yung nag-search nitong lahat. Na siya yung nag-reveal sa atin ng mga bagay tungkol sa Diyos. And sa atin po, with these teachings na narinig po natin ngayon, mga kapatid, ano yung mga applications para sa atin? So una, dapat ma-realize natin na hindi sa sarili nating talino kaya tayo sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Salvation is brought and applied by the Spirit alone. Na siya yung nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Na ito yung nagtutulak sa atin ng pasasalamat sa Diyos. Na inihayag ng Diyos yung ebanghelyo niya para manampalataya tayo. Nagpapasalamat tayo na itinuring tayo ng Diyos bilang kanyang bayan and bilang kanyang anak. Na minamahal ng Diyos ang kanyang bayan at binibigyan tayo ng gift mula sa Espiritu Santo. Pangalawa, paanyaya to sa atin na manalangin. Sa mga gospel accounts, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga disciples niya na manalangin sa Espiritu Santo. And sa atin naman, may mga kakilala ba tayo na hindi pa nauunawaan ang Ebanghelyo? We pray for them, for the illumination of the Holy Spirit. And we pray for our loved ones na maaring naka-attend na dito sa church. They think that Christianity is interesting, but still, they don't believe. And then, they can't believe. We pray for them. Yun po yung call po sa atin. And merong promise dito from Luke 11 verse 13. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, and then how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him. Yan po ay galing sa Luke 11:13. Pangatlo pong application. So palalo po to sa atin na maging faithful sa pangangaral ng Ebanghelyo. Na huwag po tayong ma-surprise kung may mga hindi maniwala yung mga tao, but instead, maging prayerful po tayo. And magkaroon tayo ng assurance sa mga binigyan ng Espiritu Santo na maunawaan nila and maniniwala sila. And the Holy Spirit, He is the one who works faith through the preaching of the gospel. Ngayon po, pang-apat naman, na kada marinig natin, paulit-ulit ang Ebanghelyo, na kahit po lagi nating naririnig, every week, na hayaan natin na lalong lumalim yung devotion natin sa Panginoong Hesukristo. And I know, and salamat sa Diyos, na palagi nating naririnig yung Ebanghelyo dito sa church. Not only from the pulpit, but also sa ating prayer meeting, ganoon din sa ating mga Bible studies. And hayaan natin yung Espiritu Santo na palalimin yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. And panalangin natin na lalo pa tayong tumibay sa pananampalataya. Pero again, hindi lang natin narinig yung Ebanghelyo sa salita, kundi may kita rin po natin sa pamamagitan ng mga sacraments. Once a month, we celebrate the Lord's Supper. Paminsan-minsan, so katulad kaninang umaga, na nakawitness tayo ng baptism. So gaya po ng mga Israelites, balik lang tayo sa Old Testament. Taon-taon kumakain sila ng Passover lamb. And inaalala nila kung paano na yung blood of the lamb na pinahid sa mga hamba ng pinto or mga doorposts, mag-iiwas sa kanila mula doon sa angel of death. And inaalala nila na niligtas sila ng Diyos mula sa Egypt. And ngayon, hindi na sila mga alipin. And pinalaya na sila sa pamamagitan ng mga miracle, but especially by the blood of the lamb. And yung mga memory na to, yung nagtutulak sa kanila na mahalin yung Diyos, mamuhay ng may katuwiran, magpasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos. Nagtutulak ito sa kanila na hanapin lamang ang Diyos and hindi yung mga Diyos-Diyosan. And kada makakita sila ng mga circumcision sa mga anak nila, naalala nila na ginawa sila na banal na bayan ng Diyos to remove the covering of sin from them,
naalala rin nila yung salita ng Diyos na yung mga puso nila dapat ring is-circumcise. And yung buhay nila must not only about external actions, but also the inward reality or the purity of the heart. Na hindi sila dapat mamuhay sa kasalanan kung iniligtas na sila sa pamamagitan ng dugo. Bottom line is, ganun rin po sa atin. Na kapag pinapahayag yung salita ng Diyos na nagpapaliwanag kung paano hinugasan ni Kristo yung mga kasalanan natin, how His body was broken for us, and how His blood was shed for us, na pinatitibay po nito yung mga pananampalataya natin. Sa papanong paraan? It is the Spirit working in the Word that we hear and the Word that we see demonstrated through the sacraments. Mas napapaalala sa atin yung gospel every time. And kanina, napaalala sa atin kaninang umaga. Na sa mga sacraments, hinaharap ulit tayo sa Ebanghelyo na hindi lang natin naririnig, kundi nakikita rin natin. And sa ating panaman po, no, madalas tayo manghina. Madalas tayo na nahihirapan na mamuhay bilang mga Kristiyano. But let this give you assurance. Na pakinggan po ninyo that Christ has died for us to give us victory. And He has forgiven us of all our sins. Na inihanda tayo ni Kristo para sa langit. And kahit ngayon, kahit nandito pa tayo sa lupa, na pinalalakas tayo sa pamamagitan ng mga frequent reminder of the gospel in the word and through the sacrament. Halimbawa po, yung wedding ring. Na kapag sa isang wedding ring na titingin yung isang babae sa wedding ring niya, na naaalala niya yung araw ng kasal niya, araw ng kasal ninyo, yung vows, na naiisip niya yung asawa niya, and kung gaano sila ka-importante sa isa't isa. So, yung singsing na to, hindi lang basta singsing, but a token of love. Na aalagaan yung bawat isa, na magiging tapat sila sa bawat isa, na kailanman hindi nila iiwan yung isa't isa. Pero ito po, habang yung singsing or wedding ring na to, earthly token ng isang imperfect spouse, tayo po as a church, we as a church, as the bride, we have these tokens from our perfect spouse. And sino po yun? Ang Panginoong Jesus. Kaya kung tayo po mahina, and pakiramdam natin na hindi tayo karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos, and dito po, ina-assure po sa atin, through the sacraments, also that we hear every week, na-assure sa atin ng Panginoong Jesus, na tunay na nilinis na niya tayo. And pinapaalala po to sa atin that nothing you can do will separate you from the love of God in Christ Jesus. And kung tayo po nag-struggle dito sa lupa, na pinapaalala po sa atin, by the work of the Holy Spirit, same Holy Spirit who reminds us sa atin about sa Panginoong Jesus, na hinindanan niya yung great supper para sa atin sa langit. So kaya, para po sa atin, bakit pa natin hinahabol yung mga bagay dito sa lupa? Para doon sa mga bagay na masisira lang naman. Bagay na mabubulok. Yung pong lahat, foolish pursuit, mga kapatid. But in Christ, we build up treasures in heaven. Kaya po, mga kapatid dito sa Zion Covenant Reformed Church, tandaan po natin na tanging ang Espiritu lamang, only the Spirit can strengthen our faith by making us understand the emblems of the love of Christ. Kanina, binaptize si Baby Bryle, and nawa, noong na-witness po ninyo itong baptism, and sa mga susunod pa, kung loloobin ng Diyos, again, I think meron sa August again, na sana maalala natin kung paano tayo hinugasan ni Kristo, na nung tayo inanampalataya sa Kanya, at maalala nawa natin nung binigyang liwanag tayo ng Espiritu Santo, na sa ating Diyos lamang ang lahat ng papuri. Amen. Please pray with me. Tayo po ay manalangin. Our gracious God, we thank you for the word that we have heard. Not the wisdom of this age, but the wisdom coming from you. Wisdom from above, which is revealed by your Spirit. And we praise you for unveiling to us the glory of Christ crucified, who is our righteousness, our sanctification and redemption.
But, O Lord, forgive us when we rely on the flesh and even as we boast in ourselves. Teach us to walk by the Spirit and to discern all things with the mind of Christ. And let the truth in our hearts that it may bear fruit in holy living, to teach us humility and joyful obedience to you. And may your Holy Spirit continue to lead us into all truth and conform us into sanctification, into the image of your Son. To you alone be the glory through Jesus Christ our Lord. Amen.